Magandang araw sa mga nakikinig eh. Si Boyet po ito. May nangyari noong ako ay nasa 6 years old pa lang ang hindi ko malilimutan. Sa edad kong ito, ang araw-araw na pamumuhay ko ay puno ng kasiyahan. Tuwing umaga, gigising ako sa aming maliit na kwarto at maglalaro sa labas kasama ang aking mga kaibigan. Mahilig kaming maglaro ng tagu-taguan at bahay-bahayan. Pagdating ng tanghali, kakain kami kasama ang aking pamilya. Mahilig ako sa adobo at sinigang na paborito kong ulam. Pagkatapos kumain, minsan ay nagtutulungan kaming maglinis ng bahay o mag-aayos ng mga gamit sa loob ng aming bahay. Sa umaga, papasok ako sa eskwela. Tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes, maaari mo akong makita sa loob ng silid-aralan. Nag-aaral at nakikinig sa aking guro. Masaya ako kapag may art class dahil mahilig akong mag-drawing at magkulay ng mga larawan. Pagkatapos ng eskwela, babalik na naman ako sa bahay at maglalaro sa labas hanggang maghapunan. Kapag Sabado naman, masaya akong lumabas kasama ang aking pamilya. Kung minsan, nagpupunta kami sa park o sa mall para maglaro at maglibang. Ang pinakapaborito kong bahagi ng araw ay ang gabi. Kapag natapos na ang aming hapunan, pinapanood ako ng aking ama ng mga palabas sa TV bago matulog. Mahilig ako sa mga cartoon movies. Sa lahat ng oras ng araw, ang aking pamilya ang aking pinakamahalagang parte ng buhay. Mahal ko sila at masaya ako kapag kasama ko sila sa lahat ng aming gawain. Sa aking murang edad, natutunan kong mahalin at pasalamatan ang mga taong nasa paligid ko at magpahalaga sa bawat sandali ng aking buhay. Pero isang araw, ang simple kong buhay ay nahaluan ng kababalaghan. Noong araw na iyon, ako ay naroon sa bahay ng aking tita dahil may pupuntahan daw si mama na importante. Si papa naman ay gabi pa ang uwi galing sa pinapasukang pabrika. Kinder pa lang ako ng mga panahon na iyon. Pagkasundo ni mama sa akin sa school, inihatid na niya ako sa bahay ni tita. Babalikan niya raw ako bandang hapon. Matapos magtanghalian, sinabihan ako ni tita na matulog muna habang hinihintay ang mga pinsan ko. Busy ang mga tao sa loob ng bahay. Wala akong makalarong bata doon dahil pumasok sa eskwelahan. Dahil makulit akong bata, sabi ko kung pwede ako na maglaro sa garden. Pinayagan naman ako ni tita. May mga halaman at bermuda na nakatanim sa bakuran. May mga tutubi pa nga na sinubukan ko pang hulihin. Maya-maya pa, medyo matindi na ang sikat ng araw. Ito at wala na namang magawa. Medyo may kalakihan din ang bahay ni tita. Tumakbo-takbo ako sa tabi ng garden at ng kalaunan, napagpasyahan kong maglaro ng matchbox. Usong-uso ito ng mga panahon na iyon. Doon ako sa tabi ng malaking pinto na nakaharap sa garden pumwesto dahil medyo malilim sa gawing iyon. Ito ay gawa sa salamin na matatanaw mo ang kabuuan ng loob ng bahay at doon ako nagpalipas ng oras. Nakita ko na nagpapahinga si tita na nakahiga sa sofa. Paminsan-minsan ay tinitignan niya ako mula sa loob para malaman kung ano ang ginagawa ko. Nalibang ako nang makita ko ang sarili sa salamin at kita ko rin ang garden na nasa likod ko lang. Tinitigan ko ang aking sariling refleksyon sa loob ng ilang minuto hanggang sa bigla itong gumalaw at umalis. Napaisip ako kung paano nangyari iyon. Sa pagkagulat ko, tumakbo ako palayo doon na para bang may humahabol sa akin. Dali-daling lumapit ako sa aking tita na noon ay nakatulog na at ibinalita ang kakaibang nangyari. Pero sa halip na maniwala siya,
Pinagtawanan lang niya at sinabi na marahil daw ay may gustong magbiro sa akin. Bigla na lang nahulog ang mga frame na nakasabit sa dingding. Nagulat kaming dalawa dahil ito ay tumilapon imbes na mahulog pababa. Iyon ang senyales na mayroon talagang kakaibang nangyayari sa paligid namin. Napailing na lang si tita habang pinupulot ang mga nalaglag na frame. Si Lola Remedios at ang kanyang pamilya ay mayroong kwento noong dekada 80 tungkol sa isa sa kanyang mga anak sa kanilang bakuran na hinihinalang may nuno sa punso. Tuwing gabi, habang naglalakad sila pauwi mula sa simbahan, madalas nilang makita ang isang maliit na punso na may nakatayong puno sa gitna ng kanilang bakuran. Una, nag-aalala sila dahil sa paniniwala na ang punso ay bahay ng mga diwata o espiritu. Pero sa tuwing nagpupunta sila roon, pakiramdam nila na parang may nagbabantay sa kanila. Tila ba pinoprotektahan sila mula sa anumang masamang elemento. Sa tuwing may mga gawain sa bakuran, tulad ng pagtatanim o pag-aalaga ng hayop, sinisigurado nilang magpasalamat sa nuno sa punso at umiiwas na mapalapit sa kanilang teritoryo. Nagdadala sila ng mga alay na prutas o kakanin at nagpapaalam pa sa harap ng punso para ipakita ang kanilang paggalang at pagpapahalaga. Bagaman mayroong takot sa simula, unti-unti nilang naramdaman ang pagiging kapanalig ng nuno sa punso. Sa bawat pagbisita, tila ba nagiging kaibigan nila ito dahil wala namang nangyayaring kakaiba sa kanila. Naging bahagi na ng kanilang buhay, isang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay na may kasamang paggalang at pagmamahal sa kalikasan at sa mga nilalang na naninirahan roon. Isang araw, habang ang anak niya ay naglalaro sa likod ng bahay, nagpakita daw ang isang nuno sa punso na nagsabing kung sasamahan niya ito sa loob ng punso na tumubo sa ilalim ng malaking puno sa likod ng bahay. Bibigyan daw siya ng regalo. Kaya sumama agad ito sa loob ng punso. Ayon sa kwento ng aking lola at ng mga katulong na naghanap sa kanya, ilang oras ang lumipas bago nila ito makita ulit. Pero nang bumalik sila para suriin ang likod ng bahay, nakita nila ito na nakaupo lang doon sa ilalim ng puno na may hawak na supot na brown kagaya ng lagayan ng pandesal. Nang tingnan nila ang laman, nagulat sila nang makita ang 10 piraso ng white rabbit na candy. Ito yung candy na natutunaw yung balat na manipis kapag kinain mo. Sikat na sikat ito ng mga panahong iyon. Natawa sila imbes na matakot. Mayroon siyang nawalang bahagi ng alaala at hindi niya maalala ang oras mula sa paglapit niya sa punso hanggang sa pag-upo niya na may hawak na supot ng candy. Ang unang reaksyon nila ay grabe. Hindi pala mayaman ang mga nuno sa punso. Subalit sa kabila ng pagbibiro, ang kwento ay nagtanim ng takot sa aking isipan. Ang kwento ng lola ko ay isa lang sa mga maraming kwento tungkol sa mga elemento at kakaibang mga nilalang sa kanilang bakuran. Sa ating kultura, ang mga nuno sa punso ay kinatatakutan, na may mga kapangyarihang maaaring maging mapanganib sa mga taong hindi maingat.